Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Oo, Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work niyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Kimi ng Marikina. 25 years old at ikakasal na po ako sa fiancé ko next year. DJ Lindsay, I just want to say na ilang buwan na po akong nakikinig dito sa Lihim ng Liham. And thank you for reading stories na usually hindi namin pwedeng sabihin sa ibang tao. DJ Lindsay, napasulat po ako dahil meron po akong problema sa pamilya ko. Ikakasal na po ako sa fiancé ko sa susunod na taon. 8 years. Mag-boyfriend and girlfriend po kami. Noong bago pa lang yung relationship namin, DJ Lindsay, pinaghihiwalay kami ng parents namin. Kasi masyado pa kaming bata noong mga panahon na yun. Alam ng parents ko na magkahiwalay na kami. Pero lagi pa rin silang may nasasabi sa boyfriend ko. Magkalapit bahay lang kasi kami. Kaya kapag nakikita nila, lalong-lalo na po yung nanay ko, kapag nakikita ni mama yung mga tao doon sa pamilya ng boyfriend ko, meron pa rin nasasabi si mama. Kahit wala namang ginagawa sa kanila. So ito na nga po yung problema, DJ Lindsay. Nagyaya na pong magpakasal si fiancé sa akin ngayong taon lang po na ito. At dahil wala pong nakakaalam sa pamilya ko tungkol sa relationship namin, hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba sa kanila. Plano po namin na medyo malakihan po yung kasalan na magaganap. Pero sigurado naman din po ako na magagalit po yung mga magulang ko kung hindi sila iimbitahan. Yung parents po ng mapapangasawa ko, alam na yung tungkol sa plano namin. Pero nakiusap po ako sa kanila na wag munang ipaalam sa ibang tao dahil baka makarating pa sa mga magulang ko.
Feeling ko pamilya ko na lang po yung hindi nakakaalam, DJ Lindsay. Dapat ko pa po bang sabihin sa kanila kahit alam ko na tututol sila sa kasal namin? Nag-aalala lang po ako, DJ Lindsay, kasi baka pag nalaman nila, baka pigilan po nila yung kasal. O di kaya naman baka umiksena pa sa kasal yung nanay ko. At baka doon pa mag-eskandalo. May ganun pong ugali ang nanay ko. Kaya, ang tanong ko po is, sasabihin ko ba? O itatago ko na lang ang tungkol sa kasal namin? Maraming salamat po, DJ Lindsay. Muli, ako si Kimmy. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa buong kapulungan, 9:15 na po ng umaga. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Welcome to the show. Ito po ang lihim ng liham, keeping you company hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. And by the way, my name is Lindsay. Lindsay. Musta naman yung mga nagtatago ng kasal dyan, ha? Ba't kayo nagtatago ng kasal? Alam mo, Kimi, sa kanila ka nang galing. O, sa nanay at tatay mo, ikaw nang galing. Wala ka rin sa mundong ito kung wala yung nanay at tatay mo, be. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Pero nagigets din naman kita doon sa point na baka mamaya nga bigla mag-eskandalo yung nanay mo. Pero alam mo, kailangan mong ipaintindi sa kanila na nasa legal na edad ka na. 'Di ba? Although naiintindihan ko rin talaga, since super gets ko yung mga nanay na talagang authoritative pa rin sa mga anak nila no matter what the age is. 'Di ba? Kahit ano pang edad, kahit ano pang estado, anak lang kita. Oo, wag kang mas marunong pa. May mga ganyan na nanay, hindi talaga tanggap. Yung mainit ang dugo sa ibang tao. Ano kay siguro the question lies, bakit ang init ng dugo ng nanay mo doon sa pamilya at doon sa boyfriend mo? Baka naman mamaya merong ibang pinanggalingan talaga, 'di ba? Baka naman mamaya may ibang, alam mo 'yon, may deeper meaning or may deeper reason why. So, have you done your research already, girl? Baka mamaya nagkabentahan ng lupa, magkamag-anak pala. Yung mga ganyan, hindi mo sure. Pero yun nga, ako siguro magkaroon kayo ng heart-to-heart talk ng nanay mo. Tapos talagang alamin mo kung, Nay, bakit ba ang sama-sama ng pakiramdam mo tungkol sa pamilyang to? Wow! Tanong lang, Nay, huwag ka magagalit. Ngayon, unahan mo na, Nay. Magtatanong lang ako, Huwag ka masyadong high blood. Oo. Bakit ba? Ano bang problema? Sabihin mo nga sa akin yung totoo, ganyan. Oo, tapos gawin mo yon over coffee, ganyan, libre mo yung nanay mo. Kaya dalhan mo muna ng mga gusto niya. Yung tipong saktuhin mo na nasa good mood si nanay. Wow! Hindi yung bad mood siya, wala siyang pera, nag-iintindi siya ng kung ano-ano, tapos saka ka magtatanong ng ganun. Ay, Day, magandang recipe yan for World War 3, 4, 5, and 6. Promise ko sa'yo, no? So, yun lang. Tanungin mo muna siya at alamin mo muna kung bakit mainit nga yung dugo niya dun sa pamilya ng jowa mo. Tapos, hindi naman po pwedeng hindi mo sasabihin yan. Oo, ano ka ba? Alam mo, ang kasalo, ang pagsasama na alam ng mga magulang at blessed ng mga magulang ay iba ang blessing. Sabi ko sa iyo yan. Diba? Pero sige na, bago pa ako dumaldal dito ng malala, ano nga bang masasabi ng mga pangga natin tungkol dito sa kwento? Ikaw, anong masasabi mo tungkol dun sa kwento? Dali na, share mo na yan. Share mo na yung thoughts mo. Okay. Sa facebook.com/energyfm1067. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Sabi po ng mga pangga po natin dito, basahin po natin. Lihim ng liham. Sabi dito, nako,
Uy, bakit biglang ano? Kakaloka ka dyan. Ito, basahin po muna natin once again. Lihim ng liham. Sabi dito ni Rap, please let them know. Please make them understand that you're old enough to make your tough decisions for yourself. Di naman sila makikisama sa guy kundi ikaw. And the fact na aware naman ang side ng guy sa inyo makes me think there's something wrong with your family talaga. O you may be the breadwinner perhaps and nakakatakot silang mabawasan or natatakot silang mabawasan ng sustento. This is just an assumption though since di naman complete ang story mo. O, kasalanan mo pa to, hindi kompleto to. Oo, sabi naman po ni Julie, sabihin mo na, malalaman din naman nila yan and lalong-lalo na, hindi kayo matatanggap kung hindi ninyo sasabihin sa kanila ang buong katotohanan. 'Di ba? Kung ayaw mo, ako na magsasabi kami na. Ay, hindi ka magmamarunong dyan. Okay, 'Di ba? Akala mo ikaw yan. No? Sabi naman ni June, ipaalam mo o hindi, ikaw pa rin ang masusunod. Ang lungkot naman ng kasal mo kung wala yung isang family doon sa kasal, 'di ba? Tapos iiyak-iyak ka kapag nangyari yon. Alam mo ba, sa lawak ng pagpapatawad ng magulang, hindi mo pa ba hihingi na mapatawad ka na? Magiging magulang ka rin pagdating ng panahon. Alam mo, so true. So true. Sabi nga sa'yo, dapat kausapin mo lang ng malala at mabisang-mabisa yung mga magulang mo, lalo na yung nanay mo. Sabi naman ni Vega, as respect, tell them. Pero kung feeling mo magkakagulo lang sila, o di better na wag na sila pumunta, basta ang importante, minaalam mo sa kanila bilang pagbibigay galang. Di ba? Lihim ng liham. Sabi naman ni Lainey, ikaw ang nakakakilala sa nanay mo kung anong ugali niya kapag nalaman. Parang, huy, hindi ka mag-name drop ng celebrities. Cannot be. Sabi naman ni Renzi, di ba, una pamamanhikan, why don't you try to ask your fiancé na mamanhikan kasama ang mga magulang niya? Diba? Para formal nilang makausap ang pamilya mo. Respeto na lang din sa magulang mo para makakuha kayo ng basbas. Kasi nasa tamang edad na naman kayong dalawa, hindi na kayo mga bata. Lihim ng liham. O sabi naman dito ni Syria, ipaalam mo sa mga magulang mo, requirements sa kasal ang parental advice. Wala kayong lusot dahil 25 ka pa lang. Uy, bigal na. On a serious note, sabihin niyo sa parents mo, mamanhikan si boyfriend. Kung babastusin man sila ng pamilya mo, at least nasabi niyo na at nagawa niyo na ang part ninyo. Make sure lang na ready na kayo talaga magkaroon ng pamilya. Lihim ng liham. Alam mo, eto nga sasabihin ko na, 'di ba? Ano ba, teka lang, baka meron pa tayong naiiwan na comments dyan. Sabihin mo na sa akin, facebook.com/energyfm1067 na yung mga may pinagdadaanan din sa life. Sabi ni Romnick, bigyan mo ng pera si mother, promise. So, aayos din yan. Sabi naman dito ni Ablaza, dapat gumawa ng paraan yung fiancé mo na magustuhan siya at pamilya niya. O, magulo kasi ang ganyan. Malaking problema yan. Lihim ng liham. Dapat kasi respeto na lang kung sino yung taong pinili ng anak nila na makasama nila forever. I get you, Kimmy. Baka hindi magustuhan ng nanay mo yung asawa mo. Kaya iniisip mo na bigla siyang mag-eskandalo. Sabi ni Darwin Rosell. Lihim ng liham. Sabi naman ni Lorna, pwedeng pabati naman po Carjack team, Amiga team sa bawat team, Beshi. Salamat, Lindsay. Okay. Sabi ni Arch, understood na lang sa wishes ng parents mo. Understood na labag sa wishes ng parents mo ang magpakasal kayo. Nevertheless, it is proper to invite them dahil respeto mo na sa kanila yun. Kung magalit sila, so be it. At least nasabihan mo sila, you're an adult, act like one. Parang nasermonan ka pa doon ng very, very light. Pero ayun nga pa rin, yun pa rin naman ang take ko dito. Alam mo, kapag sinabi mo sa kanila yan, kailangan mong sabihin sa mga magulang mo yan. Dahil sabi ko nga, magbigay-pugay ka at magbigay respeto ka sa mga magulang mo. Kasi sa kanila ka nang galing. Sorry, pero yun talaga ang pananaw ko. Kahit gaano pa kasama, kahit gaano pa hindi ka pleasant yung ugali ng mga magulang mo pa rin yan. Kung kaya mong tiisin mo lang. Ngayon, pagdating mo sa tamang edad, tulad nito, gusto mo na magpakasal, gusto mo na gumawa ng sarili mong pamilya, you have to tell them. Personally, you have to tell them. And exert all efforts para malaman nila at para maintindihan nila kung ano yung papasukin mo. 'Di ba? Kasi at least ikaw gagawin mo yung part mo. Tapos kung hindi pa rin talaga nila maintindihan, well, it's on them na. Oo, wala na tayong magagawa doon.
'Di ba? Sabihin mo, ma, magpapakasal na ako. At pakakasalan ko yung itong si Archie. Sino si Archie? Ano kasi pangalan niyan? Kasi ito, kunwari, Archie yung pangalan. Oo, pakakasalan ko po si Archie kasi mahal na mahal ko po siya. Siyempre, magagalit yung nanay mo. Ano ka ba? Di ka ba nag-iisip? Bla 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 bla. Pero maalam ko, galit ka. Di ko man naiintindihan yung rason mo kung ba't ka naggagalit o ba't ka nagkakaganyan. Sorry ma, pero mahal ko po si Archie. Wow! Matagal na po kami nagmamahalan, ma. Please, supportahan mo naman ako. Binigay ko naman ang lahat para sa'yo, ma. Mga ganyan. Ano, ipaintindi mo lang talaga sa kanya yung side mo. Ngayon, magalit man sila o hindi, mag-iskandalo man si nanay. Wala tayong magagawa kasi yun yung trip niya sa buhay, no? Oo, at least ikaw, gawin mo kung ano yung sa tingin mo ikagaganda ng buhay mo. Kasi hindi pa pwedeng lagi tayong susunod sa kung anong gusto lang ng mga magulang natin. Kapag bata ka pa, matik yan, sumunod ka sa iuutos sa'yo ng mga magulang mo, wag kang suwail na anak. Pero kapag alam mo naman sa sarili mo na nasa tamang edad ka na at wala namang masama kung pakasalan mo at paninindigan mo yung decision mo to marry that someone you love, siguro okay na din yun. Wow! Diba? Ma, lahat ng ginawa ko para sa'yo, lahat sinunod ko. Ito lang, ibalato mo na sa akin to. Mahal na mahal ko to eh. Wow! Mahal na mahal niya rin ako. Ibalato mo na sa akin to, ma. Kung magkamali man ako sa desisyon ko, buntot ko, hila ko, ma. Oh, may buntot ako, mana ako sa'yo eh. Hindi nga totoo, buntot ko, hila ko, ma. Huwag ka mag-alala. Alam ko, iniisip mo lang yung kapakanan ko. Pero believe me, mahal ko po si Archie. Sabihin mo yan. At kung alam mo, mahal ka rin ng mga magulang mo, iintindihin ka nila. Isasantabi nila yung kanilang pride, yung galit nila. Kung talagang naiintindihan nila, ha? Oo. Isasantabi nila lahat ng negative feelings towards this guy just to make you happy. Ganun dapat. Good morning, DJ Lindsay. I miss you po. Pa-request naman po ng kantang Bakit Dito Tohanin by Carol Banawa. Then, thank you po sa mapansin po. Sabi naman ni Choyams, ate, need mo talaga sabihin yan. Maintindihan ka nila, ate, kung hindi mo sabihin. Balang araw, mawawala sila at sasabihin mo sa sarili mo, di mo nasabi na nagpakasal ka. Di ba? Hello kay Trisha Padilla and kay Kuya Alfie Ubaldo. Nanonood sa atin at the moment. Hello. So yun, magandang umaga po sa inyong lahat. Mahal ko, pangga ko, 9:26 na po ng nagmamagandang umaga. Ikaw pa rin po'y nakikinig sa Lihim ng Liham with yours truly. I am DJ Lindsay of 106.7 Energy FM. Nag-iisang girlfriend mo sa radio. Mwah! You're sugar-free. With the song Makita Kang Muli. Wow! Kaya sa pun Facebook, Energy FM 1067. Tutok lang. Bawat sandali